Si Marinela Mondragon ay pinalaking may gintong kutsara sa bibig, ngunit hindi kailanman lumaki ang kanyang ulo. Sa villa ng mga Mondragon, napapalamutian ang bawat sulok ng marangyang gamit, ngunit ang tunay na kayamanan para kay Marinela ay ang katahimikan ng kanyang buhay. Mahal siya ng kanyang mga magulang, at ng kanyang nakatatandang kapatid. Walang away, walang drama, walang pawis. Para sa kanya, sapat na ang malinis at maayos niyang kumpiyansa sa araw-araw. Siya ang uri ng taong may maayos na schedule, gising sa umaga, kape kasama ang pamilya, pamamahala sa ilang bahagi ng kanilang real estate business, at pag-uwi sa silid na nagsisilbing kanyang santuwaryo. Ngunit ang hindi alam ni Marinela, ang mundo ay hindi ginawa upang manatiling tahimik magpakailanman. Ang unang katok. Dumating sa buhay ng mga Mondragon si Julian Vance, ang bagong kasosyo ng kanyang ama sa isang malaking proyekto sa probinsya. Hindi tulad ng mga lalaking karaniwang nakakasalamuhan ni Marinela na puno ng pormalidad. Si Julian ay may lakas ng loob at pananalita na kayang gumiba sa anumang pader. Sa unang pagkikita nila sa silid pulungan, hindi man lang kumurap si Julian habang nakatitig sa kanya. Miss Mondragon, bati nito habang abot ang kamay. Hindi ko inakalang ang pinakamahusay na tagapamahala ng pamilya ay ganyan katahimik. Tumango lang si Marinela, at nakipagkamay ng bahagya. Umiwas siya ng tingin. Doon pa lamang, naramdaman na niya ang kakaibang kaba, isang uri ng panginginig na mabilis niyang itinago sa likod ng kanyang seryosong mukha. Sa mga sumunod na linggo, ginawa ni Marinela ang lahat upang umiwas. Sa bawat hapunan ng pamilya kung saan bisita si Julian, nagdadahilan siyang marami siyang trabaho. Sa bawat pagsubok ni Julian na kausapin siya ng masinsinan, mabilis siyang nagpapaalam. Ngunit may mga pag-ibig na kahit anong gawing iwas mo ay lagi kang tinatamaan. Iyong pag-ibig na umiilag ka na, bullseye ka pa rin. Isang gabi, habang naglalakad si Marinela sa hardin ng villa upang magpahangin, nandoon si Julian. Bakit mo ba ako laging tinatakbuhan, Marinela? Tanong ni Julian. Ang boses nito ay kalmado, ngunit bakas ang determinasyon. Hindi kita tinatakbuhan, Mr. Vance. Pinuprotektahan ko lang ang oras ko, malamig niyang sagot. Natawa ng bahagya si Julian. Sinarado mo na ang pinto mo, pero kakatok at kakatok pa rin ako. Hindi ako madaling sumuko sa mga bagay na alam kong mahalaga. Hindi napansin ni Marinela na paunti-unti na palang natitibag ang kanyang mga pader. Ang bawat simpleng pag-aalala ni Julian, ang pagpapadala ng kape sa kanyang opisina, ang pag-alalay sa kanya tuwing may mga formal na okasyon, at ang paraan ng pagtingin nito na tila siya lang ang tao sa silid, ay unti-unting lumusot sa kanyang pananggalang. Isang gabi ng malakas na bagyo, habang stranded sila sa isang out-of-town inspection site, napilitan silang magpalipas ng oras sa isang maliit na cabin. Sa gitna ng lamig at dilim, ipinadama ni Julian ang init ng kanyang pagmamahal. Hindi ko gustong guluhin ang mundo mo, Marinela, bulong ni Julian habang hawak ang mga kamay niya. Gusto ko lang maging bahagi nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, pamatak ang luha ni Marinela. Natatakot siya. Natatakot siyang mawala ang maayos niyang buhay kung hahayaan niyang pumasok si Julian ng tuluyan. Hindi pumayag si Marinela na matalo ng kanyang takot. Fierce si Marinela. Hindi niya hahayaang magbago ang lahat ng dahil lang sa isang damdamin. Para sa kanya, ang kanyang pamilya, ang kanyang ginagalawang tahanan, at ang kanyang comfort zone ang pinakamahalagang bagay. Nang maramdaman niyang lumalalim na ng husto ang damdamin ni Julian sa kanya, at maaari na nitong maapektuhan ang takbo ng kanyang buhay. Ang negosyo ng pamilya dahil sa mga kumakalat na tsismis, nagdesisyon siya. Kailangan nating itigil to, Julian, sabi niya sa isang malamig at formal na pag-uusap sa kanyang opisina. Nagulat si Julian. Bakit? Anong mali? Walang natatapakan, Marinela. Mahal kita. Ngunit hindi ko kailangan ng pag-ibig na makakasira sa tahimik kong mundo. Matigas niyang tugon, bagamat sa loob-loob niya ay nadudurog siya. I am risking my heart by turning you down to protect my home, my comfort zone, and my everything. Nakita ni Marinela ang sakit sa mga mata ni Julian, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na kaya niyang idulot sa lalaki. Kung iyan ang gusto mo, igagalang ko, sabi ni Julian bago tumalikod. Sana lang, hindi mo pagsisihan na mas pinili mo ang iyong pader, kaysa sa taong handang maging tahanan mo.
Lumabas si Julian sa kanyang buhay. Naglabas ito ng formal na sulat upang ihinto ang pakikipagkasosyo sa kumpanya ng mga Mondragon, at lumipad patungong ibang bansa upang doon pamahalaan ang sarili nitong negosyo. Nakuha ni Marinela ang gusto niya, bumalik ang katahimikan. Walang drama, walang pawis, walang nonsense. Bumalik ang lahat sa dati. Maayos ang schedule ni Marinela. Mahal pa rin siya ng pamilya niya. Ang kanyang comfort zone ay ligtas at walang banta. Ngunit bakit parang napakabigat ng bawat hakbang? Sa bawat pag-uwi niya sa kanyang silid, naririnig niya ang katahimikang dating nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot na ng kabog sa kanyang dibdib. Sa bawat kapeng inumin niya sa umaga, naaalala niya ang mga araw na nagpapadala si Julian ng paborito niyang timpla. Naisantabi niya ang banta sa kanyang pader, ngunit tila nawalan ng kulay ang buong paligid. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan ni Marinela na ituon ang sarili sa trabaho. Ngunit sa bawat tagumpay ng kumpanya, wala siyang maramdamang kasabik-sabik. Isang araw, habang nakatitig sa bintana ng kanyang silid, doon lang niya napagtanto ang katotohanan. Sa pagkawala ng pag-ibig ni Julian, doon lang niya napagtanto kung ano ang tunay na nawala sa kanya. She had lost everything when she let him go. Ang inakala niyang everything, ang kanyang comfort zone, ang kanyang maayos na buhay, ay isang walang laman na kahon lamang pala kung wala ang taong nagpadama sa kanya ng tunay na buhay. Ang tanga ko, bulong ni Marinela sa sarili habang umiiyak sa gitna ng gabi. Ang pader na pilit niyang pinuprotektahan ay hindi pala nagligtas sa kanya, ginawa lamang nitong kulungan ang kanyang puso. Ipinagpalit niya ang tunay na pagmamahal para sa takot na magbago ang kanyang nakasanayan. Nang mag-umaga, lumapit siya sa kanyang kapatid at magulang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng kanyang pamilya si Marinela na lumuluha at nagpapakita ng kahinaan. Mahal ko siya, pag-amin niya. At ako mismo ang nagtaboy sa kanya. Yamakap ang kanyang ina. Anak, ang tunay na tahanan ay hindi ang lugar na walang banta, kundi ang piling ng taong nagpaparamdam sa iyong ligtas ka kahit nagugulo ang mundo. Is she ready to fight for it now? Now that he's gone. Oo, kung naging fierce man si Marinela sa pagprotekta sa kanyang comfort zone noon, mas magiging fierce siya ngayon para bawiin ang tanging taong nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Alas 5 ng hapon, inihanda niya ang kanyang mga papeles, at nag-book ng pinakamaagang biyahe patungong Singapore, kung saan nalaman niyang doon na nakabase ang pangunahing opisina ni Julian. Hindi na siya iiwas. Hindi na siya magtatago sa likod ng kanyang mga pader. Habang nasa eroplano, napakaraming katanungan ang bumabagabag sa isip ni Marinela. May iba na kaya siya? Galit pa rin ba siya sa akin? Babalikan pa ba niya ang isang taong nagtaboy sa kanya? Ngunit sa kabila ng mga takot na ito, hindi siya huminto. Mas gusto niyang subukan at matalo kaysa bumalik sa buhay na tahimik nga, ngunit wala namang buhay. Pagdating sa Singapore, diretso siyang pumunta sa gusali ng kumpanya ni Julian Vance. Sa tulong ng kanyang determinasyon at ng kanyang pangalan, nakapasok si Marinela sa executive floor ng kumpanya ni Julian. Nang bumukas ang pintuan ng opisina, nandoon si Julian. Nakatayo sa tabi ng malaking bintana, may hawak na mga papeles, at halatang mas naging seryoso ang hitsura kumpara noong huli silang magkita. Napatigil si Julian nang makita siya. Ang mga mata nito ay nagpakita ng pagkagulat, kasunod ang lamig na mabilis ding ibinalot sa kanyang mukha. Miss Mondragon, formal nitong bati. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo akong tawaging Miss Mondragon, Julian, panimula ni Marinela. Ang boses ay nanginginig ngunit may paninindigan. Nandito ako para sa iyo. Natawa ng bahagya si Julian, sangtawa na walang halong saya. Para sa akin. Matapos mong sabihin na mas mahalaga ang comfort zone mo kaysa sa akin. Bakit ka pa nandito? Huminga ng malalim si Marinela, at lumapit sa kanya. Dahil nagkamali ako. Akala ko, na protektahan ko ang sarili ko nang pigilin ko ang nararamdaman ko para sa iyo. Pero nang mawala ka, napagtanto kong nawala ang lahat sa akin. Hindi agad lumambot si Julian. Ang sugat na naiwan ng pagtataboy ni Marinela ay malalim. Hindi madaling ibalik ang tiwala, Marinela, sabi ni Julian habang umiiwas ng tingin. Ibinigay ko ang lahat sa iyo noon, pero pader ang ibinara mo sa akin.
Paano ko malalamang hindi mo ulit ako itataboy kapag natakot ka na naman? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Marinella. Dahil na-realize ko na ang tunay kong tahanan ay hindi ang mga pader ko, kundi ikaw. At handa akong give ng bawat pader na itinayo ko, makasama ka lang ulit. Hindi umuwi si Marinella sa Pilipinas. Nag-check-in siya sa isang hotel malapit sa opisina ni Julian, at araw-araw siyang pumupunta roon. Sa pagkakataong ito, baliktad na ang sitwasyon. Si Marinella na ang nagdadala ng kape para kay Julian, si Marinella na ang naghihintay sa labas ng opisina nito, hanggang matapos ang mga pagpupulong, at si Marinella na ang pilit kumakatok sa pintong minsan nang isinarado ng galit at sakit. Nakita ni Julian ang determinasyon ng babae. Ang Marinella na dating ayaw sa drama at pawis, ay handa na ngayong magpakapagod at magpakababa para lang sa pag-ibig. Isang gabi, umulan ng malakas sa Singapore. Habang palabas si Julian sa kanyang gusali, nakita niya si Marinella na nakatayo sa may entrada, naghihintay at nilalamig, ngunit ayaw umalis dahil wala pa siyang nakukuhang sagot. Lumapit si Julian at pinayungan siya. Bakit ginagawa mo ta? Tanong ni Julian, habang bakas sa boses nito ang pag-aalala na hindi na niya maitago. Dahil sinabi mo noon, bullseye pa rin ako kahit umiwas ako, tugon ni Marinella habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Ngayon, ayaw ko nang umiwas Julian. Gusto kong tumayo rito at sabihing mahal kita. Hindi na nakapigil si Julian. Binitawan niya ang payong, at hinawakan ang mukha ni Marinella bago ito hinagkan sa gitna ng buhos ng ulan. Sa halik na iyon, nawala ang lahat ng galit at sakit na binuo ng panahon. Lumipas ang mga linggo at sabay na bumalik sina Marinella at Julian sa Pilipinas, hindi na bilang magkasosyo sa negosyo lamang, kundi bilang 2 taong nagkasundo na magkasama sa buhay. Sa garden ng villa ng mga Mondragon, kung saan unang dumating ang takot ni Marinella, nakatayo silang dalawa habang nakatanaw sa paglubog ng araw. Wala nang pader na nakapalibot sa puso ni Marinella. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay wala sa pagtatago sa isang komportableng buhay, kundi sa lakas ng loob na magmahal at magriska. Hindi na ako tatakbo, bulong ni Marinella habang nakasandal sa dibdib ni Julian. Pumiyok si Julian at hinalikan ang kanyang buhok. At hindi na ako kailanman aalis. Ang buhay ni Marinella Mondragon ay hindi na tulad ng dati, may drama na, may pawis, at may mga pagsubok. Ngunit sa piling ng taong ipinaglaban niya, nahanap niya ang pinakamagandang uri ng katahimikan, ang katahimikan ng pusong nasa tamang tahanan. Ang pagbabalik ni Marinella at Julian sa Pilipinas, ay hindi lamang naging usap-usapan sa mundo ng negosyo, naging hudyat din ito ng isang malaking pagbabago sa buong pamumuhay ni Marinella. Ang dating babaeng nakakulong sa pormalidad at mga nakasanayang patakaran, ay dahan-daang natutong maging malaya. Sa unang linggo ng kanilang pagbabalik, muling inayos ang kontrata sa pagitan ng Mondragon Realty at ng kumpanya ni Julian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol lamang sa milyon-milyong proyektong itatayo sa probinsya. Ito ay naging simbolo ng isang bagong pundasyong binuo mula sa pagsubok, pagpapatawad, at pagmamahal. Habang nakaupo sa formal na hapagkainan ng mga Mondragon, nakatitig ang ama ni Marinella kay Julian. Ipinaglaban ka ng anak ko sa Singapore Vance, seryosong pahayag ng Don, habang itinutuwid ang kanyang kwelyo. Sa buong buhay ni Marinella, ngayon ko lang siya nakitang sumugal ng ganito para sa isang tao. Tumingin si Julian kay Marinella, at ngumiti ng buong pagmamahal bago humarap sa ama nito. At sisiguraduhin ko po, Don Fernando, na ang pagsugal niyang iyon ang magiging pinakamagandang desisyon ng buhay niya. Hindi ko na muling hahayaang lumayo ang anak ninyo. Bagamat tila maayos na ang lahat, hindi pa rin nawawala ang mga matang nag-aabang sa bawat pagkakamali ng dalawa. Si Clarissa Villarreal, ang dating kasosyo at pamilyang matagal nang nagnanais na may kasal kay Julian, upang magsanib ang kanilang mga negosyo, ay hindi matanggap ang muling pagtatagpo ni Marinella at Julian. Isang hapon sa isang formal na charity gala, nilapitan ni Clarissa si Marinella habang malayo si Julian at nakikipag-usap sa ibang mga negosyante. Akala ko ba matalino ka, Marinella? Malamig na pambungad ni Clarissa habang nakahawak sa kanyang baso ng champagne. Iniwan mo siya nang dahil sa takot mo. Sa tingin mo ba talaga ay nakalimutan na niya ang ginawa mong pagtataboy sa kanya?
Nandoon ako noong nasasaktan siya sa Singapore. Isang tawag ko lang sa negosyo, madali kanyang may pagpapalit. Dati, ang mga ganitong salita ay sapat na upang mag-alinlangan si Marinela, at magtago muli sa kanyang pader. Ngunit hindi na siya ang dating Marinela. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Clarissa, may kasamang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Pumasok man ako sa buhay niya nang may takot noon, Clarissa, narito ako ngayon ng may buong paninindigan. Hindi mo kayang sirain ang isang bagay na kami mismo ang naghirap buuin mula sa pagkawasak. Hindi tumigil si Clarissa. Ginamit niya ang impluwensya ng kanyang pamilya, upang gumawa ng legal na balakid sa malaking proyekto ni Julian at ng mga Mondragon. Biglang naharap sa isang malaking kontrobersya ang kumpanya, nang lumabas ang mga pekeng balita na may hindi magandang epekto sa kalikasan ang itinatayo nilang luxury resort sa Batangas. Nanganganib na mawala ang milyon-milyong puhunan, at ang pangalan ng pamilya Mondragon ay nadadamay sa mga tsismis sa media. Sa gitna ng tensyon sa opisina, nakikita ni Julian ang pag-aalala sa mga mata ng ama ni Marinela. Julian, kung magpapatuloy ito, baka kailanganin nating ipagpaliban muna ang proyekto, alanganing sabi ng kapatid ni Marinela. Ngunit bago pa makasagot si Julian, tumayo si Marinela mula sa kanyang upuan sa dulo ng conference table. Hindi natin ihihinto ang proyekto, matigas na pahayag ni Marinela. Dahil kapag huminto tayo ngayon, papatunayan natin na may katotohanan ang mga ibinabato nila. Ako ang mamamahala sa press conference bukas. Harapin natin ito ng sabay-sabay. Napatitig si Julian sa kanya, puno ng paghanga. Ang babaeng dating umiiwas sa anumang gulo at drama, ay handa nang humarap sa pinakamalaking bagyo ng kanilang kumpanya. Kinabukasan, napuno ng mga mamamahayag ang malaking hall ng Mondragon Tower. Ang bawat kamera ay nakatutok kay Marinela at Julian, habang umuupo sila sa center stage. Nang magsimulang magbato ng maiinit at nakakasakit na tanong ang mga reporter, kasama na ang mga usapin tungkol sa kanilang personal na relasyon, nanatiling kalmado si Marinela. Iniharap niya ang lahat ng mga legal na dokumento, ang mga sertipikasyon mula sa Departamento ng Kalikasan, at ang mga patunay na malinis ang kanilang layunin. Ang proyektong ito ay hindi lamang binuo para sa kita, pahayag ni Marinela sa harap ng mikropono. Binuo ito gamit ang integridad ng aming pamilya at ng kumpanya ni Mr. Vance. At kung may sinuman na nagtatangkang sirain ang aming pangalan gamit ang mga kasinungalingan, hindi kami mag-atubiling humarap sa hukuman. Sa gitna ng maraming tao, dahan-daang hinawakan ni Julian ang kamay ni Marinela sa ilalim ng lamesa. Ang suportang iyon ay sapat na upang magbigay sa kanila ng lakas. Dahil sa matalinong pagharap ni Marinela, mabilis na nabaligtad ang usapin. Nawalan ng bisa ang mga banta ni Clarissa, at mas lalo pang tumaas ang respeto ng publiko sa Mondragon Realty, at sa pakikipagkasosyo nito kay Julian. Matapos ang matagumpay na paglampas sa krisis, nagpasya ang dalawa na bumisita sa aktwal na kinalalagyan ng proyekto sa Batangas, sa mismong baybayin kung saan unang nag-usap ng malalim sina Julian at Marinela, noong mga unang buwan ng kanilang pagkakakilala. Gabi na nang makarating sila sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon, at ang malamig na hangin ng dagat, ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan na matagal na nilang hindi nararanasan. Naglakad sila ng nakapaa at sa paitaas na bahagi ng buhangin. Naalala mo pa ba noong unang beses tayong napunta sa out-of-town inspection? Tanong ni Julian habang nakaakbay kay Marinela. Natawa si Marinela, at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Oo, sobrang takot na takot ako sa iyo noon. Akala ko sirain mo ang tahimik kong mundo. At ginawa ko nga ba? Oo, sagot ni Marinela habang nakatingin sa malawak na dagat. Ginulo mo ang mundo ko, pero pinalitan mo ng isang mundong mas may kulay, mas may buhay, at mas may kahulugan. Dati, akala ko ang kapayapaan ay ang kawalan ng problema. Pero natutunan ko sa iyo na ang tunay na kapayapaan ay ang pagkakaroon ng kasama sa gitna ng anumang problema. Humarap si Julian sa kanya, at hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa mga mata nito. Marinela, hindi ko maipapangako na magiging madali ang mga susunod na araw. May mga oras pa ring dadating ang mga unos, at may mga taong susubukan uli tayong ibagsak. Pero hanggat hawak mo ang kamay ko, wala na akong ibang kinatatakutan.
Kinuha ni Julian ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan itong bumukas upang ipakita ang isang simpleng gintong singsing na may nakaukit na maliit na diamante, isang simbolo ng tibay na hindi kayang sirain ng anumang pader. Napasinghap si Marinella. Ang kanyang mga mata ay napuno muli ng luha, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luhang nagmumula sa labis na kagalakan. Isang beses mo na akong tinanggihan, noon dahil sa pader mo, bulong ni Julian, may halong biro at panginginig sa boses. Ngayon, gusto kong itanong uli, hahayaan mo ba akong maging permanenteng tahanan mo? Will you marry me, Marinella? Oo. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Oo, Julian. Paulit-ulit na oo, sagot ni Marinella bago isinuot ni Julian ang singsing sa kanyang daliri. Yamakap si Marinella ng mahigpit sa leeg ni Julian, habang inililipad sila ng hangin ng gabi. Ang dating protektado at malamig na prinsesa ng mga Mondragon, ay tuluyan ng naging isang babaeng matapang, isang babaeng handang magmahal ng buo, at lumaban para sa totoong ligaya. Ang mga pader na dating itinayo ni Marinella, upang protektahan ang sarili ay wala na. Sa halip, binuo nila ni Julian ang isang bagong tahanan, isang tahanang hindi gawa sa bato o semento, kundi sa pagmamahal na kahit anong iwas mo ay laging tumatama ng diretsyo sa puso.